pasukan kung saan lumipat si Ezreal. Habang naglalakad si Ezreal na papunta sa school, ay napansin niyang late na siya, kaya tumakbo na siya para mahanap niya kung saan siya papasok. Pagkatapos niyang mahanap ay kumatok siya. Okay, class, naiiwan ko pala kayo, classmate. Halika, Ika, at magpapilala. Hi, I'm Ezreal Arabon, class 3 from... Habang nagpapakilala si Ezreal, si Clint naman ay napatingin at natulala. Na tila ba siya'y nabibighan sa ganda ni Ezreal. Pwede ka na umupo sa tabi nila. Okay, class, dismiss. Lumabas na ang ibang mag-aaral at naiwan sina Clint at Ezreal na nag-aayos ng kanilang gamit. Kinabukasan, nakapasok lahat ang mga mag-aaral at dumating ang guro. Sa paglipas ng ilang buwan, ay mas naging malapit na silang lahat sa isa't isa. Samantalang sina Ezreal at Clint ay nagsimula na silang makaramdam ng pag-ibig sa isa't isa. Our first Pwede naman. please check your numbers. Kung may nobyo ka na ba, sana na may wala. Di mo ko masisising, sumusulya palagi sa iyong mga mata mo, kay ganda o binibini. Pumunta sila sa loob ng room at habang sila ay nag-uusap, dumating ang kanilang mga kamag-aral. Habang nagkukwento si Clint ay tinanong naman ng mga iba si Ezreal kung anong nangyari. Makalipas ang ilang araw, ikaw lang ang laman ng puso't isipan. Ikaw lang ang tanging pagkakasalan. Sa hirap at ginawa tayong dalawa, wala nang iba pang aangat. Ikaw lang. lumipas ang ilang buwan ay sinagot na ni Ezreal si Clint. Kasi sinasagot na kita. Napansin ni Ezreal na magkagabi na, kaya nagpaalam na siya kay Clint. At hinatid ni Clint ito sa kanilang bahay. Habang naghuhugas ng plato ang tatay ni Ezreal, ay may biglang Mahal, pakitignan nga kung sinong kumakatok sa pinto. O, sige.
anak ko? Sige po. Classmate ko po. Oh, pasok muna tayo sa loob. Mahal, sino yan? Ano natin, mga yung classmate na. Upo muna kayo. Maghahanda kami ng pagkain. Hi, mami po. Anak, kumusta naman ang pag-aaral niyo? Okay naman po, Tay. Mahal, parang masarap yan. Masarap yan, ha? Tita, ako na napapasalamat sa pagkain. Walang anuman, Imo. Salamat nga pala sa paghatid kay Esther. Tita, ako na napapasalamat. Mag-ingat ka sa daan, ha? Umamin ka na! Classmate mo ba yun o boyfriend mo? Tay! Umamin ka! Opo! Tama na! Nasasaktan na yung anak mo, oh! Di ba napag-usapan na natin na hindi ka muna mag-boyfriend? Hoy, saan ka pupunta? Di ba? Nag-usap pa tayo. Hayaan mo na siya! Malaki na yung anak mo! Habang nag-aaway ang tatay at nanay niya ay umiiyak siya sa kanyang silid. Lumipas ng ilang araw, napagtanto ni Ezrel lahat ng sinabi ng kanyang Sorry po tatay. sa mga itinilos ko. Sorry po, napagtanto ko na mali po ang aking ginawa. Okay lang yun dahil para din sa yung mga sinasabi ko. Ay, magpapaalam ko sana ako. May pupuntahan na ako. Sige, balik. Pumunta si Ezrel sa tagpuan nila ng kanyang boyfriend at doon na niya sasabihin na hindi na dapat nila ituloy ang nabuong relasyon sa pagitan nila. Anong nangyari? Napagtanto ko na unahin na natin ang ating pag-aaral. Tapusin na natin ang namamagitan sa ating dalawa. Para sa akin, ano po? Pero kung yan ang decision mo, realistic ako. Sabay nakipagkamay at maghihiwalay na sila. Kinagabihan, Anak, lumabas ka na dyan at may pupuntahan tayo. Opo, Inay. Saan po tayo pupunta? Mamamasyal tayo ngayon. Sige po, Inay. Sige na, magbihis ka na. lumabas sila ng sama-sama at sila'y pumunta sa pailaw upang magkaroon ng banding at makabawi sa mga pagkukulang sa isa't isa.